Mahigit 1 oras ako naghihintay dito sa sala, pero hindi lumabas si Alondra. Napilitan akong katukin ng silid niya dahil malalim na ang gabi at hindi pa kami naghahapunan. May kung ano sa akin na nagtulak para subukang buksan ang pintuan ng silid nito. Kaya laking tuwa ko na malaman na hindi naman pala nakalak to. Alondra, kumain na tayo. Sabi ko, nang abutan ko tong nakadapa sa kama. Ibinaling ko na lang ang paningin ko sa iba dahil napaka-sexy naman ng ayos ito. Bagay na iba ang dating sa pakiramdam ko. I'm sorry, nakalimutan ko na mag-order ng pagkain natin. Sagot nito, sabay abot ng cellphone at akmang may tatawagan to. It's okay, nagluto ako. Hindi na natin kailangan na magpa-deliver. Tipid na sagot ko. Really? It's been a long time since the last time na nagluto ka. Buti na alala mo pa. Mahaba ang nguso na sabi ni Alondra sabay tayo. Hindi na to nag-abala na magsuot ng kahit na ano, maliban sa napakanipis sa pantulog nito. Nanunuyo ang lalamunan na naglalakad ako, kasunod to sa kusina. Wow! Amoy pa lang ang masarap na. Sabi ni Alondra, sabay palakpak. Lihim na napangiti ako, dahil para siyang bata na mabilis magbago ang mood sa isang simpleng bagay. Kumain ka na marami, nangangayayat ka na. Bigla na lang lumabas sa bibig ko. Matamis na ngumiti ito at agad na sinunod ang sinabi ko. Sabay kaming kumain na walang mabigat na atmosphere sa paligid. Can I sleep with you again? Kahit ngayon lang. Tanong ni Alondra habang inililigpit ang pinggan na hinugasan ko. Napangiti na lang ako. Direct to the point talaga sa Alondra at hindi nag-aalangan na sabihin ang gusto. She's far different from Elise na napakamahiyain ito. Sige, basta magpakabait ka. Hindi ko na napigilan na sabihin dito. Alam ko na masaya si Alondra at ramdam ko yon, kaya ayoko na sirain na magandang mood niya ngayon. Oo naman, ako pa? Sabi nito sabay yakap sa bewang ko mula sa likuran ko. Tapusin na natin to na makapagpahinga na tayo pareho. Tanging nasabi ko dahil biglang nag-init ang pakiramdam ko matapos maramdaman ang malambot na katawan sa likod ko. Sa silid kami ni Alondra humantong. Gaya ng sabi niya, naging mabait si Alondra at niyakap lang ako na mahigpit, saka nakatulog agad habang nakauna ng ulo sa braso ko. Siguro ay nasa sistema ko si Lucas, kaya kahit ano mangyari hindi ko kayang tanggihan ang gusto ni Alondra. Pagbibigyan ko siya ngayon dahil hindi ko siya kayang tiisin. Malaki ang impact niya sa emosyon ko, lalo na kapag nakikita ko siyang malungkot. Sana Alondra, iba na lang ang sitwasyon nating dalawa. Hindi gaya nito na may ibang laman ng utak ko laban sa ama mo. Yun ang mga salitang dumadaloy sa isipan ko habang marahan na hinahaplos ko ang buhok nito. I know things will automatically change. Bukas pagising namin, pinilit ko na makatulog kahit nagtatalo ang isipan ko. Sigurado na ako sa plano na nabuo sa isipan ko at ang tanging magagawa ko na lang ay hintayin na dumating ang oras sa isa katuparan to. Alam ko na mas masasaktan sa Alondra kapag nakikita niya akong ganito. Kaya maaga pa lang ay umalis na ako at hindi na siya ginising. Isang sulat ang iniwan ko at sinabing kailangan kong lumayo para hanapin ang sarili ko. At huwag na niya akong hanapin. Wala akong dinala maliban sa damit na suot ko nang iwan ko siyang mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kama kung saan nakatabi ko siyang ilang oras bago ako nakaisip na gumawa ng sulat. Mabigat ang loob na nilisan ko ang penthouse sa Alondra at naghanap ng isang maliit na apartment kung saan ako pansamantalang manunuluyan. Hindi pwedeng makita ni Alondra ang gagawin ko dahil pamilya niya ang sangkot sa lahat ng to. Bago ko unahin ang sarili ko, ay kailangan na mahanap ko muna kung nasaan si Elise at ang anak ko. Mula umaga hanggang gabi, ay wala kong ibang ginawa kundi ang bumili ng kailangan ko, lalo na ang laptop at cellphone. Tumawag ako sa isang sikat na private investigator's office na siyang tutulong sa akin para mabilis na mahanap ang pamilya ko, habang ako naman ay nasa teritoryo ni Santiago Alegre. Bukas,
Magsisimula na ako magtrabahong ina-applyan ko. Simula na rin para isakatuparan ang planong ginawa ko. Oras na muling tumapak ako, umpisa na ang paniningil ko. Kaya kailangan na maging matatag ako. Posibleng dalhin ko sa kapahamakan sa Alondra. Oras na malaman ng kalaban ko kung sino siya sa buhay ko. Kaya para sa kaligtasan niya, ay magsasakripisyo ako. Alam ko na sa estado niya sa buhay, ay kaya niyang protektahan ang sarili. Pero hindi ako pwedeng basta na lang magtiwala. Nawalay na ako sa mga mahal ko sa buhay. At hindi ko nahahayaan na mangyari yun kay Alondra na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa akin. Alam ko na sa mga oras na to ay matagal na niyang alam na umalis ako nang iwanan ko ang sulat katabi ng 10,000 na hiniram ko sa ibabaw ng center table sa sala. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang pilit na inaalis sa isipan ko ang magandang mukha ni Alondra na halos magdamag na tinitigan at pinagmasdan ko. Hindi ko alam kung may pag-asa pa na magtagpo kaming muli na maayos sa paraan dahil pagkatapos nito ay mag-iiba na ang landas namin. Tunog ng cellphone sa tabi ko ang narinig ko, dahilan para matigil ako sa malalim na pag-iisip. "Who's this?" Tanong ko. "Hello, Mr. Bermudez. I'm Rica Armeneta, your favorite investigator." Sabi agad nito nang sagutin ko. "Anong nakuha mo na impormasyon?" Tanong ko. 2 araw matapos mawala ni Mr. Miguel Suarez, ay nanganak po si Miss Elise Vizca sa Makati Medical Center. Lalaki po ang naging anak niya at mahina ang puso ng bata, kaya kailangan na manatili sa ospital sa loob na mahigit 1 linggo. Yan lang po ang nakalap ko sa ngayon dahil wala makapagsabi kung nasaan sila matapos tumakas sa ospital dahil ang anak na hindi alam kung nakasurvive. Dahil na rin sa mahina at hindi magandang kondisyon nang basta na lang po umalis si Miss Vizca. Natulala ako sa narinig ko sa report na nakuha ng investigator na kausap ko. "Thank you. Palitaan mo agad ako kapag may nakuha ka pa ng ibang impormasyon tungkol sa kanila at kung nasaan na sila." Sabi ko pa. Binalot ang pag-aalala ang isipan ko matapos malaman na tumakas ang ospital si Elise kasamang bagong silang at may sakit pa na anak namin. Mukhang may hindi magandang nangyayari noon dahil hindi na gagawin ang bagay na yon nang walang malalim na dahilan. Kilala ko si Elise kung gaano kahina ang loob nito, kaya ang pagtakas dala ng anak namin na malubha ang kalagayan ang pinakahuling bagay na naisipan kong gagawin niya. Napapikit ako dahil binabalot ako ng mga frustration. Mayaman ako at may pera akong iniwan kay Elise, kaya imposible na takasan niya ang hospital bill kasi hindi siya gaya ng ibang tao na walang kakayahan na magbayad. Hindi kaya binalikan siya ng mga tao may kagagawan kung bakit ako namatay noon? Wag naman sana, dahil sila na lang ang meron ako. Kahit ano mangyari, pipilitin ko na mahanap sila at malaman ko ano taga nangyari sa kanila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sa ngayon, ipagdadasal na buhay sila ang tanging kaya kong gawin habang ginagawa ang lahat para mahanap sila. Gamit ang talino at kaalaman ko, ay gumawa ko ng isang website na may unknown IP address at inilabas ang blog at balitang gugulantang sa mga taong involved sa trahedya na sinapit ko. Ikinalat ko to at tag sa mga malalaking social media news public account. Isinawalat ko ang revelasyon sa pagkamatay ko at mga detalye na tanging ako lamang ang nakakaalam kasama ng mga tauhan ng taong nag-utos para patayin ako. Isang blog ito kung saan may title na The Lies Behind James Miguel Suarez Disappearance. Alam ko na kapag nakita yun na Alondra bukas, ay magugulantang siya dahil kasama sa listahan ng ama ni Iverson Flores, Santiago Alegre, Mariano Romualdez at isang unknown na hindi ko muna pinangalanan dahil gusto ko muna na sila ang magbukingan at magkumahog kung paano isisingaw ang baho na kanilang mga pinagkatago-tago. Bukas sa paggising ko, ay papasok ako muli sa kumpanya ko bilang bagong empleyado. Hahalukayin ko ang pinakamaliit na detalye na makikita ko, pero hindi pwedeng hindi maisindak si Santiago Alegre dahil pang welcome ko sa kanya yon sa pagpasok ko.
Isang mapanganib na ngiti sa labi ang makikita sa mukha ko. Bukas, simula na ang laro at sisiguraduhin ko na mapapanood ko kung paano maging miserable ang taong pakay ko. Kinabukasan, isang kahon ang pinadala ko sa opisina ni Santiago Alegre dito sa Makati. Malikot ang mga mata at nakikiramdam ako sa paligid na makapasok ako. Pero dahil trainee at baguhan ako, ay walang pumansin sa akin hanggang sa makarating ako sa HR department kung saan pipirma ako na kontrata at i-orient sa trabaho na kaatang sa akin dito sa kumpanya. Tulad nga ng inaasahan ko, ay mga abala ang tao dito kaya naging malaya akong kumilos ayon na rin sa kagustuhan ko. Malinaw na nakita ko kung paano magtsismisa ng ilang tauhan. Matapos na mabasa, ang ilan sa mga to ang vlog na ginawa ko. I accuse Santiago of stealing my company. Bagay na papatunayan ko sa lahat. Oras na makakuha ko ng tamang pagkakataon at ebidensya na magagamit ko para mapabagsak siya. Lihim na napangisi ako na makita na hawak ng isang sekretary ni Santiago ang kahon na pinadala ko papasok sa opisina nito. Alam ko na magugulang lang siya. Oras na makita niya ang pasabog na regalo na padala ko para sa kanya at para magulo ko ang buong lugar na to. Bam! Malakas sa sigaw na kanina lamang ay may dala ng kahon para kay Santiago nang lumabas to mula sa opisina ng amo. Nagkatakbuhan kami na marami ang sigaw ng sekretary ni Santiago pero malakas ang pangamoy at pakiramdam ko sa nangyayari sa paligid. Matapos ang mahigit isang oras ay pinabalik kaming lahat sa loob at sa posting namin. Fake daw kasi ang bomba na siyang kinumpirma ng police inspector na siyang in charge sa security na kumpanya na siyang nakakasakop sa lugar na to. Nakakatakot naman pala dito. Kunwari ay sabi ko sa katabi ko sa sales and marketing department kung saan ako naka-assign. Mukhang wrong timing ang pasok ko pre. Sabi ko pa. Nabigla din ako. Lalo na mabilis na tumakbo si Miss Ana palabas ng opisina ni boss hawak ang kahon na may bomba daw. Sagot nito. Mukhang may kaaway si boss eh. Magulo rin ngayon kasi ang balita ko ay sangkot umano ang CEO natin sa pagkawala ng dating may-ari nitong kumpanya. Sabad naman ang babae sa kanan ko. Naku, baka marinig ka Gracia. Alam mo naman na mahigpit na nakalagay sa memo natin na huwag tayo makialam at magkantuhan ng tungkol dito. Ikaw Lucas, kung gusto mo na magtagal dito, huwag mong iparinig sa iba ang kahit anong komento mo. Babala ng lalaking katabi ko na gusto niyang tawagin ko siyang Tim, short of Timothy. Magsimula na tayo, baka abutan tayo ni boss mapagalitan at masasanti tayong lahat. Natatawa na sagot na babaeng kaharap namin. Palibhasa, ay sanay na ako sa trabahong ginagawa ko, kaya naging magaan ang task ko sa araw na to at paunti-unti na rin na nagsisimula ang misyon ko. Iniwasan ko na mag-isip ng tungkol kay Alondra kahit na madalas ay sumasagi sa alaala ko maganda at maamo na mukha nito. Parang walang nangyari na umuwi ako sa apartment na tinitirahan ko ngayon. Nasasanay na rin ako sa ganito kaliit na bahay at isang kwarto lamang ang meron. Katatapos ko lang maligo na may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Agad na tinungo at binuksan ko para lang magulat sa taong bumulaga sa mga mata ko. What are you doing here, Alondra? Formal na tanong ko habang nasa gitna ng pintuan. Mabilis na pumasok to na walang paalam at matalim ang mga mata na tinitigan ako ng makalapit. Anong ibig sabihin ng mga to, Lucas? Tanong ni Alondra, sabay hagis sa harapan ko nang nagkalat ng mga folder na dala nito. Ikaw ang may dala niyan at nakakaalam ng tungkol dyan, kaya bakit sa akin mo tinatanong? Seryoso at walang emosyon na tanong ko. Hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin nito nang tutukan ako ng baril sa ulo. Hindi ko alam kung anong larong binabalak mo, pero hindi ko hahayaan niya sirain mong buhay at pangalan ng daddy ko. Matigas at determinado na sabi nito. Really, Alondra? Kaya mo akong barilin at patayin para pagtakpan ang bulok ng pangalan ng daddy mo? Umiling si Alondra
Matapos na marinig ang tanong ko, I knew it. Alam ko na. Ikaw ang may pakana ng pagkadawit sa pangalan ng daddy ko sa kumakalat ngayon na mapanirang vlog online. Nakasunod ako sa lahat ng investigasyon mo, Lucas. Alam ko ang bawat galaw mo. Pero hindi ko inaasahan na isa ang daddy ko sa dinidiin mo. Galit na sabi pa ni Alondra. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Alondra. Kung naniniwala ka na ako nga ang may gawa niyan, siguro, mas makakabuti na umalis ka na. Tiim ang bagang nasabi ko, dahil hindi ko kayang harapin sa Alondra sa ganitong sitwasyon. Ang selfish mo? Akala ko okay na tayo. Pero pagkatapos mong ipakita na mahalaga ako sa'yo, basta ka na lang nawala. At ito makikita ko pagkatapos. Namumula na ang mukha sa galit na sabi pa nito. Imposible na ikaw si James Miguel Suarez dahil pinaimbestigahan ko ang pagkatao niya. Paano magiging ikaw siya kung almost 30 years na siyang nawawala? Matalim ang mga mata na saad ni Alondra. Tama ka. Imposible na nangyari yon. Pero naisip mo ba na maraming posible ang naging imposible pero nagkatotoo? Tanong ko. Don't play games with me, Lucas. Hindi mo ako mapagtataguan dahil nakasunod ang mga mata ko sa bawat kilos mo. Nalukot ang mukha na binalingan ko sa Alondra dahil ibig sabihin lamang nito ay totoong hinala ko noon pa. Nakita ko ang sasakyan ni Alondra sa mga lugar kung saan ako nagpunta matapos ang interview ko sa negosyo ko na hawak na ngayon ni Santiago. Ibinaba ni Alondra ang hawak na baril at seryoso ang mukha na nilapitan ako. Tigilan mo ang daddy ko, Lucas, dahil walang idudulot na magandang ginagawa mo. Mahina, pero narinig ko ang sinabi niya. Bakit? Anong gagawin mo, Alondra? Oras na malaman mong totoo sa mafia na kriminal ang tatay mo. Madilim ang mukha niya, tanong ko. Kilala ko ang daddy ko. Hindi siya papatay ng taong walang kalaban. At mabuti na walang dahilan, pero sa ginagawa mo, binigyan mo siya ng pagkakataon na mangyari nga yan sa'yo ng mga binintang at sinabi mo. Sagot ni Alondra. Ang tatay mo nagpapatay sa akin noon, Alondra. Kasabwat ang mga kasosyo namin para makuhang lahat ng yaman at ari-arian ko na ngayon inasa pangalan na nila na magpapatunay kung paano nila ninakaw mula sa akin matapos na patayin ako. Panay ang iling ni Alondra sa harap ko na hindi makapaniwala sa revelasyon na sinabi ko. Papatunayan ko sa'yo na walang kinalaman dito ang daddy ko sa sinasabi mo. Hindi ako naniniwala na kaya niya pumatay para lamang sa pera at ari-arian mo dahil dati na mayaman ang angkan ng pamilya ko. Paniwalaan ang bagay na gusto mong isinisiksik sa utak mo. Pero hindi magbabago doon ang katotohanan na ang daddy mo ang mastermind sa pagkamatay ko noon. Nanliliit ang mga mata na pinakatitigan ako ni Alondra habang umiiling to. Tanggap ko na iniwan mo ko. Pero hindi ko hayaan na sirain mong reputasyon ng daddy ko. Nang dahil sa akusasyon na kahit na sino walang maniniwala sa'yo. Paano pinatay ka? Tapos heto ka na sa harap namin? Buhay na buhay malayo sa itsura ng taong hinahanap mo. Nakasosyo sa negosyo ng ama ko noon. Kung kaedad lang halos kita. Tandaan mo ang oras na to. Dahil ako mismo magpapatunay na mali ka na binibintang. Ayoko makipagtalo kay Alondra, kaya hinayaan ko na lamang siya habang nagpupuyo sa galit sa harap ko. Nawala ang pagiging sweet na babae niya ngayon at napalitan ng isang mapanganib babaeng gagawin ng lahat para sa ama na siyang may kasalanan sa akin. He doesn't deserve to be Alondra father dahil wala siyang kaluluwa at konsensya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.